At ayun nga ho guys, ayon dito sa campaign manager ng administrasyon na si Representative Toby Chanco, kaya daw napapirma ang mga kongresista doon sa impeachment case ni Sara Duterte dahil sa kani-kanilang mga pondo. Para daw makakuha ng pondo, ito ayon sa balita ha. At ayon kay Toby Chanco na campaign manager ng alyansa. Ayan, pakinggan natin ang balitang itest. Laglagan ata ito guys ha. Laglagan na ba ito? Dahil daw sa budget para sa kanilang proyekto, kaya napapirma ang mga kongresista sa impeachment complaint laban kay VP Sara Duterte. Yan po binunyag ni Alyansa Campaign Manager at incoming na botas Congressman Toby Chanco. Sa programang storiko ng One News, sinabi ni Chanco na napapirma umano ang mga kongresista sa impeachment complaint dahil sa anyay conditional release ng mga proyekto sa pinasa nilang budget kay Pangulong Marcos. Ito raw ang dahilan kaya hindi pa rin kumbinsido hanggang ngayon si PBBM sa pag-impeach kay VP Sara. So ito yung pondo na pinasa nila sa presidente, yung General Appropriation Act, yung GAA. Yan yun. Kasi yun yung sinasabi dito na itong pagkakasabi. So iyan lang naman ang alam ko na pinasa nila na pondo, yung 2025 national budget dyan sa Office of the President para mapirmahan itong General Appropriation Act. Ayan ho Sinusubukan pa ng News 5 na kunin ang panig ng Kamara at ng Palasyo. Saan ba nagsimula yung problema ng administrasyon? Nagsimula yung problema ng administrasyon nung hindi nila sinunod yung budget ng Pangulo. So noong pinipilit nila ilabas yung mga projects na for conditional release, iniisip-isip ko na noon na ito yung reason para doon sa impeachment para mapilitan yung executive branch na ilabas yung budget. Ayon pa kay Chanco, naka-apekto raw sa mga pambato ng alyansa ang impeachment complaint pati na rin pag-aresto kay dating Pangulong Duterte. I'm saying this because yung impeachment was self-inflicted. Pinigilan ko sila noon. Ayaw nilang makinig. Sinabi ko, maapektuhan yung mga senador natin. Ayaw nilang makinig. So, yan ang nangyari. Ayan ha. Galing sa inyong, yan ha. Grupo yan. Yan galing yan kay Representative Toby Chanco, ang Alyansa Campaign Manager. Ayan ha. Charot. So ano to, pera-pera talaga pala ang labanan ninyo dyan, ha? Binubuking kayo ni Representative Toby Chanco. So hindi na mata maganda yung ganyang gawain na dahil lang sa pondo, dahil lang sa pera, kayo ay pipirma para sa impeachment nung isa. Ayan, ha? Good luck sa inyo, ha? So dahil sinusulong nyo talaga yung impeachment na yan at na sulungan ninyo, di good luck. Eto naman, ang uulitin natin ulit tungkol sa impeachment trial ni VP Sara. Ito na naman ang interview ni Jingo Estrada na ang impeachment ay isang political issue, hindi legal issue. Ayan. At isa pa, ayon sa naturang senador, it is numbers game. Ayan. Pakinggan natin guys ha. May nagsasabi, itong Senate race daw ay magiging susi sa magiging kinabukasan ni VP Sara. It depends on the composition of the next group of senators. Ito ba usapin ng sino yung kakampi ng mga Duterte at sino ang kakampi ng mga Marcos? Regardless, kasi depende sa impeachment trial, this is a numbers game. This is a political issue. This is not a legal issue. Okay. Politika ito. So this is a numbers game. Pero still, di ba, as a legislator, dapat bumoto kayo alinsunod sa mga yes, alinsunod sa mga ebidensya na represent sa amin. But at the end of the day, numbers game pa rin yan. Kung saan ka naka-align. So, kaya pala, ganun ka-importante na mapanalo ay mga kaalyado. Sa party ni VP Sara, ang gusto ko manalo mga kaalyado ko para secured ako sa impeachment trial. Hindi lang yung kaalyado, yung talaga mga kasi meron naman siya mga hindi kaalyado na close friends niya that are also candidates, di ba, Senator? So talagang really a numbers game indeed. Narinig natin lahat yan ha. At the end of the day, sabi ni Jingo Estrada, it's still numbers game. Kung saan ka naka-align, edi yun ang magiging kakalabasan ng impeachment trial na yan. Tingnan natin. Good luck, ha? Gusto nyo yan,
Gusto yun ng impeachment eh. Tapos ngayon, pagka mamaya na-acquit itong si VP Sara, sasabihin nyo na naman may something-something sa Senado, kayo may gusto niya. Ayan ho Tama yan sinasabi ni ilang senador na nagsasabi niya na si Jingo Estrada, numbers game, ang sinabi niya about sa impeachment trial na yan. Si dating senador at dating Senate President Franklin Drilon, sinabi niya rin at the end of the day, numbers game at dahil nga hindi husgado ang Senado, so it is not a political, it is not about legal issue, kundi political issue. Ayan ho. At marami pa hong ibang expert matapos ang eleksyon, yung outcome nitong nangyaring election, 2025 midterm election, maraming mga expert ang nagsasabi na eto na, this is a protest result. This is a protest result sa election dahil sa ginawang pagdakip dyan kay Pangulong Duterte at pag-file ng impeachment case dyan kay Sara Duterte. File pa more para maramdaman ninyo ang ganti ng mga supporters ng mga Duterte. Kasi hindi naman natin masabi na buong sambayan ng Pilipino puro pro-Duterte. Of course, hindi mangyayari yan. Pero alalahanin natin na madami pa rin ho ang mga supporters ng Duterte na kayang ipanalo ang mga kandidato at kayang tanggalin ang dapat tanggalin sa pwesto. Kailangan pa ba natin sabihin kung sino-sino yung mga natanggal at tinanalo sa eleksyon? Bilang gante? Ayan ha.